So yun po, magandang araw po sa inyo lahat. So yun po, welcome again to JLat Vlog. Welcome again sa mga viewers po namin dyan, sa mga prospect buyer po namin. Ganoon din po sa mga masugid pong sumusubaybay sa aming vlog. So for this episode po natin, andito po kami ngayon sa bayan po ng San Jose City, Nueva Ecija. At meron po kaming ipapakita sa inyo na ito po ay mango farm naman po siya. Mango farm na may sukat po na 1 hektarya, more or less, o 1 hectare more or less po siya. At meron pong 100 more or less din po na puno na mangga. So ito po yung Barangay Road at ito po yung property po natin na binibenta. Ito po pinakaharap po na parang corner lot na po siya. So hanggang dun po sa may tawag dito, sa may poste na yon, sa may poste po na yon, yun po yung boundary po niya. Pag ganun po siya, ang estimate po namin siguro mga nasa 50 meters po o 60 meters po yung kanyang frontage, hanggang dun po sa poste naman po doon. Ayan. At may kuryente na rin po dito, may power line na po siya. Andyan po sa mismong tapat po ng property. Ito nga po yung property po natin. Meron po ng akasya sa harap, may mga mangga na po dito sa part na ito. Well, may gate po sila doon. Nasira nga lang po yung mga bakod niya. May bakod po siya, kaso nga lang po sira na, kailangan pong i-restore. Yung mga poste po ng bakod nasira na rin po. So yun nga, ulitin ko po sa inyo, itong property po natin, yun nga po, may sukat po siyang 1 hectare more or less. At yung titulo po niya ay private title na daw po, ayon sa source po namin. TC title na po siya, Torrens title. Ganoon din po, updated din po yung kanyang real property tax o yung amilyar po niya sa assessor o sa munisipyo po. So yun nga po, ito po ay hindi po siya extrajudicial, buhay din po nagbebenta ng property. At ang presyo po ng property po natin ay meron pong presyo na 4.5 million po ito. Ayan, 4.5 million. At pag-usapan nyo na po ni seller yung kanyang presyo ng bawat isa. At ito nga po ay tawag po dito 4.5. Pag-usapan nyo na po yung ni seller yung bawat isa, yung obligasyon, kagaya po ng capital gain tax, documentary stamp. Tapos dito, may 5% naman po dito ibibigay sa seller. Yun nga lang po, yung capital gain ay hindi po namin masabi kung sasagutin nila. Pero sa batas po talaga, sa seller po talaga magbabayad nun. Pero depende na lang po sa usapan nyo kung ano yung bawat sasagutin ng bawat isa. Kagaya po ng capital gain tax, documentary stamp, transfer of title, relocation, deed of sale. Doon din po sa transfer tax, registration, at saka sa miscellaneous po. Ayan. Wala na pong problema kasi nga po tax updated naman po siya ayon po sa source po namin. At ito nga po, ayan na po yung Barangay Road. Simentado po yung daan po natin. At mga ilang kilometro lang. Boss, mga ilang kilometro mula sa town proper ng San Jose? Sa San Jose? Wala. Mga 10 to 15 kilometers siguro. Mga 10 to 15 kilometers. Okay. Yun nga po, mga 10 to 15 kilometers daw po mula sa town proper po ng San Jose, Nueva Ecija, San Jose City, Nueva Ecija. Sa Manila po siguro mga 4 to 5 hours po siguro. Estimate lang po yun. Ayan. So ito nga po yung mga manggahan po niya. Ang estimate po namin edad ng mangga ay nasa mga 15 years o nasa 20, ganun po. At ito po ay namumunga na po siya, fruit bearing na po ito. Kagandahan nga po nito, yung nga pong property natin, may bakod na siya. Yung mga ibang part may bakod na, pero yung ibang part po may bakod pero natumba. Oo. So dito sa property po natin, ang source of water po dito ay nawasa. Ayan, kasi ito po, meron pong tangke ng nawasa po dito. Andyan lang po yung kanyang outlet o yung kanyang line ng tubig. Pwede po tayo magpakabit po dyan. So ayan po. At yun nga po, yun po yung boundary sa may bakod po na yun. Diretso po yan. Ito nga po, pasukin po namin yung puntahan po namin yung ibang mga part ng portion ng property kung saan po kami makaabot. Ayan. So and po, before ko nga po pala ipagpapatuloy ang aking pagbablog sa property po na ito, panoorin nyo po ulit yung kanyang aerial video o aerial shot. Ayun po, para makita nyo po yung view sa taas po niya. So yun po, panoorin.
So yan po, napanood nyo yung po kanyang aerial video. Tingnan po, pagpapatuloy ko na po yung kanyang pagpapatuloy ko na po yung pagbablog ko sa property po na ito. Uulitin ko na lang po sa inyo ulit. Ito pong property na ito ay meron pong sukat na 1 hektarya, more or less. Titled property, TCT na po siya. No extrajudicial, buhay po yung may-ari, ayos sa source po namin. Ganoon din po, tax updated daw po ito. Ayan, along cemented road po siya. Barangay road po yun. Mga 10 to 15 kilometers na po ang layo niya sa town proper. At yun nga po, ang tawag po dito, ang presyo po ng property po natin, meron pong asking price na 4.5 million. 4.5 million, pag-usapan nyo na lang po ni seller yung mga obligasyon po ng bawat isa. So ayan, ito nga po, halos kamanggahan po siya. Ayan, 100 more or less po na puno ng mangga. Kasi tinatanong namin sa mga source po namin kung ilan yung mangga. Hindi po nila masabi, sa kulang 100 daw, pero sabihin na lang po natin na 100 more or less na lang po. Tapos kung sakaling ma-purchase itong property na ito, siguro mas maganda maglagay na po tayo ng numbering sa mga bawat puno. Ayan. So itong property po natin ay flat terrain po siya, patag po siya, at hindi po ito binabaha. Kasi po itong bayan po ng San Jose ay mataas po itong bayan na ito, at wala pa po ako nabalitaan dito sa bayan na ito na binaha. Ayan. So safe po tayo sa baha, flood free po ito. At yun nga po, kung sakaling gusto nyo magpa-reserve, mas mainam po siguro before tayo magpa-reserve po sa property, kailangan po muna natin i-check ito sa personal, tignan yung mga dokumento na hawak nila. At kami po ay nag-request rin po ng dokumento. Siguro sabi nga po nila isasend na lang daw po sa amin. Gusto ko sana na mag-vlog na may papakita ko sa inyong mga dokumento. Kaso nga lang po wala po silang hawak. Nakadepende na lang po ako sa kanilang isasabihin sa akin o i-relay sa akin. Ayan, tinatanong ko rin po sila kung anong klaseng titulo. Ayan, kung ilan yung presyo, kung ilan yung kung tax updated pa. Ganun po yung tinatanong ko sa kanila. Kung yun nga po ang number 1 tinatanong ko, kung buhay pa yung nakapangalan sa title. Kasi yun po yung importante sa amin mga ahente, na malaman kung buhay pa yung nakapangalan sa titulo. Kung buhay pa po, mas madali na po yun, deed of absolute sale po agad. Kung patay naman po yung nakapangalan sa titulo, extrajudicial po yun, settlement. Ayan, mas mahirap nga lang po konti yung ganun, pero may paraan naman po yun. Pero mas maganda po talaga, deed of absolute sale, buhay na buhay dapat yung may-ari. Pero karamihan po na i-encounter namin, bibihira lang din po yung buhay yung nakapangalan sa titulo. Karamihan po mga patay na. Pero nagagawa naman po ng paraan. Importante po lahat po ng mga heirs ay pipirma po sa extrajudicial settlement na tinatawag. Ayan. So hanggang dito po muna yung aking vlog sa property po na ito. Baka hindi ko na po malibo sa part po na iyon, kasi nga po ay medyo masukal. Kaya itong nga lang pong part na ito, yung manggahan po niya, ang nilibot ko na lang. At ito nga po, itong mangga po niya ay income generated na rin po ito. Yan, namumunga po siya. So ayun po, bago po mag-end sa vlog ko na ito, yun nga po, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please lang po, ayan, kasi na-check ko po sa ano ko po, na mas marami pong nanonood na hindi po nakasubscribe kaysa sa po nakasubscribe. So subscribe po kayo, libre lang po yan. Pahit na rin po yung notification para ma-update po kayo sa mga binablog namin o mga pinopost namin o mga latest na listing namin about sa mga lot for sale na binebenta po namin. Ganoon din po sa mga house and lot, ganoon din po sa mga pasture land, residential land o ano po. Ayan, panoorin nyo po, mag-subscribe po kayo para mapanood nyo po yung mga yon. So ganoon din po, pa-subscribe na rin po sa isang YouTube channel namin, yung TR Real Lot Vlog. Support nyo rin po, mapahit na rin yung notification. Ganoon din po sa aming Facebook page at saka sa aming Facebook group, pa-join at pa-follow na rin po. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.